Natulala at nabighani ito sa taglay na kagandahan at kaseksihan ng babae. Hapit na hapit kasi sa kanya ang red 90s niya. Mababa ang neckline nito, kaya kaunting yuko niya lang ay masisilayan na ang kanyang hinaharap. Litaw na litaw din ang kakinisan at ang kanyang kaputian. Halos lumuwa naman ang mga mata ni Felipe nang yumuko si Rita para alalayan siyang bumangon. Pansin ni Rita ang pagka-tense ng matanda habang tinutulungan niya itong mag-ayos ng sarili. Ni hindi nga ito makatingin sa kanya. Pinunasan niya ulit ang matanda, tapos muling itinihaya para alisin naman ang short nito. Ay Rita, ako na lang rito. Pag-awat ni Felipe sa kanya. Pero walang sagot na ibinigay si Rita. Bagkus ay tiningnan niya lang si Felipe ng isang kaakit-akit na tingin. Dahil doon ay hindi na nakapalag pa ang matanda at hinayaan na lang niya ang gusto ng babae. Agad na tinakpan ni Felipe ng kanyang mga kamay ang kanyang itinatago. Hiyang-hiya ito, pero pilit namang pinapatanggal ni Rita ang pagkakatakip ni Felipe sa kanyang harapan. Mang Felipe, paano ko naman po yan mapupunasan kung tatakpan niyo? Pamimilit ni Rita. Sa ilang sandaling pagpipilit ay nagwagi naman si Rita. Kitang-kita niya na natatangay na ang matanda. Samantala, nanginginig naman ang katawan ni Felipe. Nang dumantay ang basang bimpo sa kanyang mga hita. Pinunasan siya ni Rita hanggang sa kanyang mga paa. Pinagmamasdan lamang niya ang bawat galaw ng babae. Lalo niyang nakikita ang kagandahan nito. Hindi niya lubos maisip kung bakit ito pumatol sa kaibigan niyang si Mauricio. Para kasi sa kanya, kung hahanap man ito ng ipapalit sa asawa, ay dapat sa kasing edad na lamang niya. Pero ayon na nga rin mismo kay Rita, ay may nagaganap na sa kanila ng biyanan. Ganun pa man, tama rin naman ang sinabi nito sa kanya. Pare-parehas lang ang nangyari sa kanilang tatlo. Niloko ng mga mahal nila sa buhay. Pero may iba't iba nga lang silang paraan kung paano hahawakan ang kanilang sitwasyon. At kung tutuusin nga, ay mas masakit talaga ang nangyari dito dahil nawalan pa ito ng anak. Totoo ba na pinagbibigyan mo si Mauricio? Hindi na napigil ang tanong ni Felipe. Tiningnan naman muna siya ni Rita bago tumugon. Opo, lagi-lagi. As long as he want. Pinagsisilbihan ko ho siya. Dagdag pa ng babae. Ginawa ko yun dahil he deserves to be happy. And I deserves to be happy too. Ang wika ulit ni Rita. So, bakit gusto mong gawin rin natin to? Muling tanong ni Felipe. Umupo muna si Rita sa tabi niya para banlawan ang towel na ginagamit nitong pamuna sa kanya. Tsaka ito nagsalita. Because you too deserves to be happy. Tugon ni Rita sa tanungan ni Felipe. Gusto ko ring maging masaya ka, Kuya Felipe. I just want to share the happiness. Dugtong pa niya. Tila kontento naman ang matanda sa naging sagot ni Rita. At muli pinagmasdan niya ito habang patuloy na binabanlawan ang bimpong gamit nito. Nakatalikod ngayon sa kanya si Rita at dahil medyo malapit ito sa kanya ay kitang-kita niya ang kaputian at ang kakinisan nito. Kasabay noon ay naamoy pa niya ang mabangong halimuyak ng isang babae. Doon ay nagising ang isang pakiramdam na matagal nang natutulog kay Felipe. Lalong tumaas ang lebel ng kanyang pag-uuhaw. Sa totoo lang, ay nakaramdam din naman siya ng inggit sa kaibigan
nang ibulgar ni Rita ang sikreto nila. Gusto ko rin siyang matikman. Bulong ni Felipe sa sarili habang lumalalim ang kanyang paghinga. Nag-aalangan pa siya dahil para sa kanya ay tila tinatraidor na niya ang kanyang kaibigan. Kaya lang ay ito si Rita na tila hinahain ng sarili para sa kanya. Pero tulad nga ng sinabi nito, karapatan din niyang maging masaya. Kaya naman walang atubiling sinunggaban niya ito ng yakap habang ito'y nakatalikod sa kanya. Nagulat na lang si Rita. Oo, Rita. Gusto ko rin. Nanginginig pa ang boses ng matanda. Wait, easy, Mang Felipe. Pag-awat naman ni Rita. Dahan-dahan niya uling pinahilata ang matanda, kasabay noon ay sumampa siya sa gilid. Yes, Felipe. Sayong-sayo naman ako ngayong gabi. Malambing na bulong ni Rita. Si Rita na ang nanguna. Nilapad niya ang kanyang malambot na labi sa matanda. Napahinga ng malalim si Felipe at lumaban na rin. Kasunod noon ay binaba ni Felipe ang kanyang halik. At doon ay sinulit niya ito ng gusto. Halos yakapin ni Rita ang ulo ni Felipe. At sinabayan pa niya ito ng pagsimsim sa panot na noon ito. Ilang sandali pa ay hinatak na ni Rita ang matanda para ito'y dumagan sa kanya. Buong puso nitong binibigay ang sarili nang walang pandidiri. Hindi rin alintana ng matanda na kagagaling lamang nito sa sakit. Hindi niya rin kasi akalain na darating pa sa buhay niya ang ganitong klaseng swerte. Sa edad niyang yun ay may isang babae pa na napakaganda na kanya ngayong inaangkin. Si Rita naman ay nasasaktan sa kaharasan ni Felipe. Pero nauunawaan naman niya ang asal nito dahil marahil ay nagagawa lamang niya ito dahil sa pagkauhaw sa mahabang panahon. Hindi rin siya makakilos dahil kahit may edad na ito ay may taglay pa rin itong lakas. Ang mga kamay niya ay tila nakagapos na para ba siyang hinaharas. Grabe itong si Mang Felipe. Sabi ko na nga ba't may tinatago din itong kulo eh. Bulong ni Rita sa sarili. Ilang sandali pa ay hindi na nakapagpigil si Felipe. Halos hindi siya makahinga at hindi makagalaw nang marating ang lurok. Lihim naman natutuwa si Rita nang makita niya ang reaksyon ng matanda. Bumangon pa siya at ginising ito mula sa pagkakatulala sa pamamagitan ng paghalik sa labi nito. Oo nga't ginagamit lang niya ang biyanan sa paghiganti. Pero aminado siya na ang isa sa dahilan kung bakit siya ngayon pumatol sa kaibigan nitong si Felipe ay para masubukan naman niya kung ano ang kaya pang gawin ng isa pang matanda sa kanya. At tama nga siya. Hindi nga siya nabigo. Kakaiba nga talaga ang mga matatanda na siyang nagbibigay ng sobrang kaligayahan ngayon sa kanya. Tila ba ang pakikipagniig ay ang siya niyang naging sandalan sa kalungkutan at depresyon na naranasan dahil sa babaerong asawa. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.